Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Unang kabanata. Mula kay Pablo na tinawag upang maging apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, kasama si Sostenes na ating kapatid. Mahal kong mga kapatid sa Iglesia ng Diyos diyan sa Korinto. Kayo'y naging kaniya sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tinawag niya kayo upang maging banal, kasama ng lahat ng kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo saan mang lugar. Siya'y Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Mga pagpapala mula kay Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, pinalago kayo ng Diyos sa lahat ng bagay, sa pananalita at kaalaman. Dahil dito, napatunayan sa inyo na ang mga itinuro namin tungkol kay Kristo ay totoo. Kaya hindi kayo kinukulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Pananatilihin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan, upang kayo'y maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Dapat magkaisa ang mga mananampalataya. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na magkaisa kayong lahat, na walang hidwa ang mamagitan sa inyo. Magkaisa kayo sa isip at layunin. Sinasabi ko ito dahil may nagbalita sa akin mula sa tahanan ni Chloe na may mga nag-aalitan sa inyo. Ito ang ibig kong sabihin. Ang iba daw sa inyo ay nagsasabi, kay Pablo ako. Ang iba naman ay, kay Apolos ako. May iba ring nagsasabi, kay Pedro ako. At ang iba naman ay, kay Kristo ako. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispus at Gaius. Kaya walang makapagsasabing binautismuhan kayo sa pangalan ko. Binautismuhan ko rin pala si Estefanas at ang kanyang pamilya. Maliban sa kanila, wala na akong natatandaang binautismuhan ko. Sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita, at hindi ko ito ginagawa sa pamamagitan ng mahusay na pananalita at karunungan ng tao, upang hindi mawalan ng kapangyarihan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, sisirain ko ang karunungan ng marurunong, at ipapawalang saysay ko ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, at ng mahuhusay sa debate sa panahong ito? Hindi ba't ipinakita ng Diyos na ang karunungan ng mundo ay kamangmangan? Sapagkat sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulot na makilala siya ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng mundong ito. Mas minabuti ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa ipinangangaral na magandang balita, na ayon sa iba ay kamangmangan lamang. Ang mga Hudyo ay ayaw maniwala hanggat walang nakikitang himala, at ang mga Griego naman ay humahanap ng sinasabi nilang karunungan. Ngunit kami naman ay ipinapangaral ang Kristo na ipinako sa krus, bagay na hindi matanggap ng mga Hudyo, at isang kamangmangan para sa mga hindi Hudyo. Ngunit para sa mga tinawag ng Diyos, Hudyo man o hindi, si Kristo ang siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala ng tao na kamangmangan ng Diyos ay higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay higit pa sa kalakasan ng tao. Mga kapatid, isipin ninyo kung ano ang inyong kalagayan nang tawagin kayo ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang masasabing matalino sa paningin ng mundo, at iilan lamang ang makapangyarihan
o nagmula sa mga kilalang angkan. Ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang malalakas. At pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing ng mundo na mahalaga. Kaya walang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Dahil sa Kanya tayo'y na kay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya itinuring tayo ng Diyos na matuwid, ibinukod para sa Kanya, at tinubos sa ating mga kasalanan. Kaya gaya ng sinasabi sa kasulatan, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos.